Boto mo, alaga ko. This is your complete poll watcher's guide to the 2016 national elections. Ako po si Ana de Villa Singson. Paano nga ba maging mahusay na poll watcher ngayong darating na halalan? Manood na and we'll teach you how. Una, let's familiarize ourselves with the VCM or the vote counting machine. Watch this. Ang dating PICOS ay pinalitan ngayon ng mas modernong vote counting machine o VCM. Mas mabilis itong magproseso at mas maraming security features. Binabaan din ang bilang ng mga botante bawat VCM mula 1,000 noong 2010 sa 800 ngayong 2016. Mahalagang alam din ng bawat poll watcher kung ano-ano ang mga unang hakbang bago nabating ang araw ng eleksyon. Gaya na lamang ng testing and sealing ng mga VCM. Sa araw ng testing and sealing, dapat nandoon ang mga watchers ng mga majority at minority political parties at citizens' arm. Ipapaliwanag ng BEI o Board of Election Inspector ang dahilan at paraan ng testing and sealing. Aalisin ng BEI ang selyo ng BCM box. Dapat kasama ng makina sa loob ng kahon ng mga peripherals na gagamitin sa proseso, gaya ng power cables, memory card at backup card, 10 trial ballots, 7 rolyo ng thermal paper, 1 thermal paper na naka-install na sa printer, at ang mga ziplock bags na naglalaman ng mga pin at security key ng mga BEI, ang checklist ng BCM box, ang USB modem at 3 SIM card, 5 cleaning sheets, 24 na marking pens, at ang green at yellow sealing stickers na gagamitin para selyuhan ang BCM box pagkatapos ng testing at pagkatapos ng botohan sa araw ng halalan. Mananatiling selyado ang card slot A at B para sa main memory at backup card hanggat di natatapos ang halalan. Ilalatag ng maayos ang BCM sa tamang posisyon sa ibabaw ng ballot box. Ikakabit ang baterya at isasaksak sa kuryente. Ipapower up ang BCM. Ilalapat ng BEI ang kanyang security key sa security key receptacle. Pipiliin niya ang kanyang role na BEI member at i-enter ang kanyang PIN. Gagawin din ito ng poll clerk. Sunod na isasagawa ang diagnostic procedure ng certified IT capable member ng BEI. Unang itetest ang audio para sa speaker at headphone ng BCM. Pagkatapos ay ang cast at return buttons. Ang current date and time options. Ang Ethernet para sa mga lugar na gagamitin ng BIGAN transmission device. Ang transmission devices, ang printer, ang power cable at baterya, ang touchscreen, ang scanner, at ang USB port. Maglalabas ng diagnostic report ang BCM na siyang isisilid sa envelope ng BEI. Babalik sa main menu ang BCM. Papasok muli ng BEI member ang kanilang mga PIN at magpiprint ang initialization report. Tiyaking may 0 vote ang bawat kandidato sa initialization report. Ngayon ay handa nang tumanggap ang BCM ng mga boto. Pipili ng 10 watchers para sa trial voting. Kung hindi aabot sa 10, maaaring bumotong muli ang ilang trial voter hanggang maabot ang tamang bilang. Bibigyan ng BEI ng tig-1 balota, ballot secrecy folder at marker ang mga botante para sa trial voting. Boboto sila gamit ang balota, marker pen at ballot secrecy folder. Ipapacheck ng trial voter sa BEI ang kanyang balota. Titignan kung tama ang pag-shade sa mga oval at walang iba pang marka ang barcode ng balota. Ibabalik ng BEI sa botante ang balota at ang botante ang siyang magpapasok nito sa BCM. Sunod na makikita sa screen ang processing, pakihintay, kasalukuyang pinoproseso. May mga pangalan ng mga kandidato na mabilis magpa-flash sa screen. Tapos makikita sa screen ang the voting experience, timeout has expired. Ang nakalaan na oras para sa pagboboto ay nakalipas na. Pag nahulog na ang balota sa ballot box, lalabas sa screen ang your vote has been cast. Ang iyong boto ay naisama na. Your vote receipt is being printed. Ang resibo ng iyong boto ay piniprint. Lalabas na ang printout ng voter's receipt. Kapag naisubo na ang balota, ang BEI ay dapat pumuesto kung saan hindi nila nakikita ang balota. Lalapit sila sa kabilang dulo ng BCM at titiklupin ang resibo nang hindi nakikita ang laman nito. Puputulin ito ng BEI o poll clerk gamit ang gunting. Ibibigay ang resibo sa botante.
Tandaan, huwag hatakin ang voter's receipt mula sa machine. Ang paghila ay maaaring maging dahilan ng paper jam at pagka-shutdown ng BCM. Pagkakuha sa resibo, ilalagay ito sa envelope for counted ballots na ibibigay ng election officer. Pag natapos na ang 10 trial voters, isasara na ng BEI ang botohan. Automatic na magpiprint ng tig-8 kopya ng ER o election returns para sa national at local levels. Lalaktawan ng pagtatransmit ng mga ER at dediretso sa pagpiprint ng tig-22 kopya para sa national at local returns. Isasara na ang automated voting at uumpisahan na ang rezeroing ng makina. Mahalaga ang prosesong ito para bumalik sa 0 votes ang mga boto sa lahat ng posisyon sa BCM. Magpiprint ng initialization report ang BCM. Siguraduhin may 0 votes ang lahat ng kandidato sa initialization report. Bibilangin ng mano-mano ng BEI ang mga balota. Isa-isang kukunin ng chairman ang mga balota at babasahin ang mga boto. Ire-record ito ng poll clerk. Kung may overvote sa isang posisyon, hindi ito bibilangin. Ikukumpara ang resulta nito sa resultang naka-imprenta sa election return ng BCM. Kapag nagtugma, lalagdaanan ng BEI ang manual ER at ang machine-generated ER. Kung hindi nagtugma, susuriin ng BEI member ang dahilan ng pagkakaiba. Gagawa nito ng report at ibibigay sa election officer. Isa-shutdown na ang BCM, i-disconnect ang baterya at power cable. Isisilid ang mga nabilang na balota, ang machine-generated ER, ang manual ER, at ang lahat ng mga report sa envelope at ibibigay sa election officer. Ilalagay ang BCM sa loob ng kahon at seselyuhan ito gamit ang green sticker. Hindi na muling bubuksan ang BCM hanggang sa araw ng halalan at sa harap lamang ng mga poll watcher. Tandaan, i-record ang mga serial number ng mga selyong ikinabit sa testing and sealing. Matapos ang testing and sealing, ready na para sa halalan. Pero teko lang, bilang poll watcher, alam niyo ba kung ano-ano ang inyong mga responsibilidad at karapatan? Ito ang mga karapatan at responsibilidad mo bilang poll watcher. 1 linggo bago ang halalan, kunin ang poll watcher's kit ninyo sa inyong parish coordinator. Dumating bago mag-alas 5 ng umaga sa polling place sa araw ng halalan. Pagdating sa polling place, ipakita sa chairman ng BEI ang iyong letter of appointment bilang qualified poll watcher. Ire-record ito sa minutes ng poll clerk. Tumayo sa nakatakdang lugar. Kapag masikip na sa polling place, karapatan ng PPCRB watcher na manatiling pinakamalapit sa BEI chairman ayon sa Article 2, Section 3 ng COMELEC General Instructions of 2016. Bilang poll watcher, karapatan mong saksihan at alamin ang mga prosesong isinasagawa ng BEI. I-record ang inyong lahat na makikita at maririnig. Kunan ng litrato ang anumang kakaibang pangyayari sa botohan, sa bilangan at sa pagpiprint ng election returns. Pwede kang mag-file ng protesta gamit ang protest form kung saan tingin mo ay may mga irregularidad o labag sa batas na nagawa ng BEI o ang sinumang tao. Karapatan mo ring kumuha sa BEI ng certificate ng iyong protesta at ng desisyon tungkol dito. Siguraduhin nakarecord ito sa minutes ng BEI. Hindi maaaring makipag-usap ang watcher sa BEI, sa mga botante, sa ibang watchers at sa sinumang nandoon sa paraang makaistorbo sa proseso ng botohan. Karapatan mong makuha ang pang-4 na kopya mula sa first 8 election returns bago mag-transmit ng resulta. Ito ay bibigay sa iyong PPCRB designated hub at ipapadala sa command center sa Maynila para sa manual audit. Sa iyo din mapupunta ang isa pang kopya mula sa next 22 copies ng ER na ipiprint pagkatapos ng transmission. Ito naman ang gagamitin sa local verification o audit ng iyong PPCRB, parish o archdiocese. Tungkulin mo ring pirmahan ang lahat ng election returns. Hindi biro ang maging poll watcher. Kailangan alert at matalas ang powers of observation. Dapat, alam mo din kung ano ang mga babantayan mo pagdating ng halalan. Sa araw ng halalan, bago magsimula ang botohan, ito ang babantayan ninyo. Dapat ipinaskil ng BEI ang Precinct Computerized Voters List o PCVL sa pintuan ng polling place.
Dito titignan ng mga botante ang kanilang mga pangalan. Ipapakita ng BEI chairman na selyado pa ang BCM bago simulan ang botohan. Tiyakin na ang serial number ng BCM box ay kapareho ng serial number na nai-record sa testing and sealing. Dapat walang laman ang ballot box. Seselyuhan ito gamit ang 4 na seals. Selyado pa ang pakete ng mga official ballots at listahan ng mga botante. Sa simula lang ng botohan, pwedeng buksan ang mga ito. Bibilangin at ire-record sa minutes kung ilan ang mga balota. Ire-record din sa minutes na ipinakita sa publiko at sa mga watchers na selyado ang BCM, ang pakete ng mga balota at ang voters registration record. Aalisin ng BEI ang balot ng BCM at ipakikitang selyado pa ang main memory card slot at backup memory card slot. Kailangang manatiling selyado ang main memory card slot at backup memory card slot hanggang matapos ang botohan. Sisiguraduhin may thermal paper ang printer ng BCM. Ikakabit ang power ports ng BCM sa baterya at isasaksak sa electric outlet. Ipa-power up ang BCM. Hihintayin lumabas ang main menu sa screen. Pipiliin ng BEI ang election option. Pagkatapos ay ang open voting. Hihingi ng BCM ang PIN ng BEI member at ng poll clerk. Sunod na hihingi ng BCM ang kanilang username. Hihingi nito ang PIN ng poll clerk at kukumpirmahin. Makikita na ang open voting sa display. Matapos ito, magpiprint na ng initialization report ang BCM. Dapat 0 vote na nakalagay sa initialization report para sa bawat kandidato. Patunay ito na wala pang nabibilang na boto ang makina bago ang araw ng halalan. Nasa initialization report din ang geographic information gaya ng province, city o municipality, barangay, voting center at clustered precinct. Matapos ang initialization report, makikita sa screen na bukas na ang botohan. Sunod na lalabas ang please insert ballot. Pakipasok ang balota. Ibig sabihin ay handa nang tumanggap ng boto ang BCM. Makikita rin sa display ang petsa at oras, bilang ng mga balotang naipasok na sa makina at ang precinct code. Kukunin ang initialization report mula sa BCM at ipakikita sa lahat ng watchers. Pipirmahan ito ng BEI at ng lahat ng watchers. Ilalagay ng BEI chairman ang initialization report sa designated envelope para maibigay sa election officer pagkatapos ng botohan. So, nabuksan na ang makina at na-initialize na. Ano naman ang susunod na dapat bantayan kapag nag-umpisa na ang botohan? Ito ang mangyayari pag nagsimula na ang botohan. Hahanapin ng botante sa Precinct Computerized Voters List o PCVL ang kanyang pangalan, precinct number at sequence number. Pwede ring lumapit ang botante sa PPCRB Voters Assistance Desk kung hindi niya mahanap ang kanyang pangalan. Ang botante ay pupunta sa BEI para ma-verify kung siya ay pwedeng bumoto. Hahanapin ang pangalan at litrato ng botante sa EDCVL. Maaari ding magpakita ng valid ID ang botante, liban na lamang sa sedula o community tax certificate. Kung walang ibang proof of identification na maipakita ang botante, pwedeng kumpirmahin ng BEI o ng ibang registered voter sa presinto ang identity niya. Maaari ding iprotesta ng watcher ang isang botante kung siya ay di-rehistrado, gumagamit ng pangalan ng iba o diskwalipikado na. Ire-record ito sa minutes ng poll clerk. Kapag na-verify ang identity ng botante, i-announce ang kanyang pangalan para marinig ng lahat na nakapaligid. Kapag walang kumuwestiyon, titignan kung may tinta o marka ng indelible ink ang daliri ng botante. Kung meron na, ibig sabihin nakaboto na siya at di na pwedeng bumoto pa. Kailangan i-record ito ng poll clerk. Kung walang tinta ang daliri niya, kukuha ng balota ang BEI chairman at pipirmahan niya ito. Tandaan, tawagin ng pansin ng BEI chairman kung hindi niya napirmahan ang balota dahil ito ay isang election offense. Ipapaliwanag ng BEI sa botante ang tamang paraan ng paggamit ng balota. Isisilid ang balota sa ballot secrecy folder para matakpan at ibibigay sa botante kasama ang marking pen. Ang chairman lang ng BEI ang pwedeng magbigay ng balota. Oo nga, at hindi na tayo bago sa automated elections. Pero dapat pa rin nating tandaan kung paano ito ginagawa. Lalo pat gamit na natin ngayon ang high-tech na VCM
or vote counting machines. Mga dapat tandaan sa pagboto ngayong halalan. Dumating na maaga, mas mahaba kasi ang proseso ng pagboto ngayon dahil sa on-screen verification at pagprint ng voters receipt. Sagrado ang pagkalihim ng balota. Dapat gamitin ang ballot secrecy folder kapag pinupunan ito at ipinapasok sa makina. Isi-shade ang oval sa tapat ng pangalan ng kandidatong iboboto. Tandaan, dapat buo o kumpleto ang pag-shade ng oval. Huwag gumamit ng X, check, tuldok o linya. Gamitin lang ang marking pen na galing sa BEI. Hindi maaring gumamit ng lapis, ballpen o iba pang panulat. Huwag lulukutin o titiklupin ng balota. Hindi dapat sumobra ang binobotong kandidato sa isang posisyon. Halimbawa, 12 ang pwesto sa pagkasenador. Kaya't 12 lamang ang dapat iboto sa pagkasenador. Kung sumobra, hindi bibilangin ang lahat ng boto para sa senador, pero bibilangin pa rin ang boto sa ibang pwesto. Tandaan, isang balota lang ang ibibigay sa bawat botante, kaya't ingatang huwag magkamali. Magdala ng listahan ng iboboto. Maliban sa pag-shade ng oval, di rin dapat sulatan o lagyan ng ibang marka ang balota, lalo na sa barcode sa ilalim nito at sa mga kwadrado sa gilid nito. Kapag may ibang marka ang balota, baka hindi ito tanggapin ng BCM. Pagkatapos bumoto, ibabalik ang balota sa loob ng ballot secrecy folder at dadalhin ito sa BCM. Isusubo ang balota sa entry slot ng makina. Pwedeng isubo ang balota sa ballot entry slot kahit nakabaligtad. Ibabalik ng botante ang ballot secrecy folder at marking pen sa BEI na nakapwesto sa tabi ng BCM. Pagsubo ng balota sa BCM, maaaring tanggapin o i-reject ng BCM ang balota. Kung i-reject ng BCM ang balota, bibigyan ng botante ng 4 na pagkakataong ipasok muli ang balota sa makina. Kapag hindi pa rin tinanggap ng BCM, ibabalik ng botante ang balota niya sa BEI. Mamarkahan ng rejected ang likod ng balota at pipirmahan ng lahat ng BEI. Ilalagay ito sa nakalaang envelope for rejected ballots. Magbibigay lamang ng replacement ballot kung ang dahilan ng pagkaka-reject ng balota ay hindi kagagawan ng botante. Kapag ang balota ay nireject dahil nilukot, nilagyan ng ibang marka o dinumihan, hindi bibigyan ng botante ng replacement ballot. Ang BEI ang may pinal na desisyon tungkol sa pag-issue ng mga replacement ballot. Kung gustong magreklamo ng botante tungkol sa nireject niyang balota, pwede siyang maghain ng written objection na isasama sa minutes. Kapag tinanggap naman o binilang ng BCM ang balota, makikita sa screen ang processing, pakihintay, kasalukuyang pinoproseso. May mga pangalan ng mga kandidato na mabilis magpa-flash sa screen. Tapos makikita sa screen ang "The voting experience timeout has expired." Ang nakalaan na oras para sa pagboboto ay nakalipas na. Agad mahuhulog ang balota sa ballot box at lalabas ang printout ng voter's receipt. Ang poll clerk at support staff ay dapat pumwesto sa tabi ng BCM kung saan hindi nila nakikita ang nilalaman ng balota. Kapag lumabas ang voter's receipt, titiklupin itong papaloob ng poll clerk. Puputulin ito gamit ang gunting. Tandaan, huwag hatakin ang resibo sa BCM. Baka maging dahilan ito ng paper jam at pagka-shutdown ng makina. Mamarkahan ng indelible ink ang daliri ng botante at ibibigay sa kanya ang kanyang voter's receipt. Tatabi ang botante para magamit ng iba ang BCM. Ibe-verify ng botante ang kanyang resibo sa tabi ng voter's receipt receptacle at ihulog niya ito dito. Kung may reklamo ang botante sa kanyang resibo, pipirmahan niya ang likod ng kanyang voter's receipt. Ire-record ito ng BI sa minutes at i-attach ang resibo. Mag-ingat sa pagrereklamo dahil pag walang basihan, ito ay tuturing na isang election offense. Tandaan, bawal ilabas sa polling place ang voter's receipt at marking pen. Ito ay isang election offense. Isa pang paalala, tuwing makikita ang end of roll color indicator sa screen, kailangan ng palitan ng BI support staff o poll clerk ang thermal paper sa printer ng BCM. Kapag natapos ang botohan, seselyuhan ang voter's receipt receptacle gamit ang packaging tape at pipirmahan ito ng mga BI at watchers. Kapag may iba pang katanungan, pumunta lamang sa PPCRB Voters Assistance Desk na makikita malapit sa pintuan ng polling place.
Lahat tayong mga voting age Filipinos ay kailangang makilahok sa pagboto. Kasama na ang mga kapatid dating may kapansanan, mga di marunong bumasa at sumulat, at pati na ang mga bilanggo. Papaano nga ba ito? Ito ang mga dapat tandaan sa pagboto ng mga illiterate at may kapansanan. Maaari lamang bumoto ang illiterate at PWD o person with disability kung nakalagay sa EDCVL ang kanyang kalagayan. Pwede siyang tulungan ng BEI, kamag-anak hanggang sa ika-4 na antas ng ugnayan o kasambahay na hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang asistor ay manunumpa na pupunan ang balota ayon sa kagustuhan ng botante. Para sa may kapansanan, senior citizen at mga taong hindi marunong sumulat at bumasa, maaaring gamitin ang headphones. Ilalagay ito ng BEI para masundan ng botante ang audio instruction ng BCM. Kung hihingi ng tulong, pwedeng i-assist ang botante ng BEI sa pagsubo ng balota sa BCM. Kailangan itong i-record sa minutes. Ang BEI lamang ang maaaring mag-assist sa isang botante ng higit sa 3 beses. Ang pagboto naman ng mga bilanggo o detainee ay tatagal mula sa alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa araw ng halalan. Mula sa special polling places, tatanggapin ng BEI ang envelope na naglalaman ng kanilang mga balota bago isara ang botohan. Isusulat sa minutes ang pagtanggap nito. Ia-anunsyo ng BEI sa nakapaligid na tinanggap ang mga ito, pati na ang mga unused ballots ng mga bilanggo. Kapag tapos na ang lahat na bumoto, kukunin ng BEI ang mga balota at isa-isa itong isusubo sa BCM. Ang mga voters' receipts ng mga bilanggo ay uhulog sa voters' receipt receptacle. Para sa mga hindi nagamit na balota ng mga detainee, ang kalahati nito ay ilalagay sa isang envelope na ibibigay sa election officer. Ang isa pang hati ay ilalagay sa isa pang envelope na ipapasok sa ballot box. Ang lahat ng ito ay susulat sa minutes. Madili lang talaga ang proseso ng pagboto. Pero minsan, hindi na iiwasang may i-reject na balota ang BCM. Ano ang dapat gawin kapag nangyari ito? Watch this. Ire-reject ng BCM ang balota kung ito ay peke, isang photocopy, dati nang na-scan ng BCM, o kung may mga ibang marka ang balota, lalo na sa mga gilid nito. Kung ang balota ay na-reject dahil ito ay misread ballot, tuturuan ng botante na subukang isubo ang balota sa 4 na magkakaibang posisyon. Kung ito ay invalid ballot, sosoli ito sa BI chairman. I-check niya kung ang ballot ID ay tugma sa clustered precinct number. Kapag di nagtugma, tatatakan ang balota ng rejected. Isisilid sa envelope para sa mga rejected ballots at bibigyan ng botante ng replacement ballot na tugma ang ID at precinct number. Ang mga botanteng ni-reject ang balota dahil ito ay nilukot, nilagyan ng ibang marka o dinumihan, ay di nabibigyan ng replacement ballot. Ang rejected ballots ay mamarkahan ng chairman ng rejected. Pipirmahan ng lahat ng BEI at ilalagay sa envelope para dito. Seselyuhan ito at ilalagay sa ballot box compartment. Ire-record dito sa minutes, pati na ang bilang ng mga rejected ballots. Kung may magreklamo, kailangan gawin ito in writing o sa pamamagitan ng isang kasulatan. Ito naman ang kailangan gawin sa mga natitirang balota. Pagkatapos ng botohan, ire-record ng chairman ang bilang ng mga hindi ginamit na balota. Tapos, sa harap ng ibang miyembro ng BEI, pupunitin ng BEI chairman ang mga balota ng lengthwise o pahaba. Ang kalahati ay ilalagay sa isang designated envelope at ibibigay sa election officer para itago. Ang natitirang kalahati naman ay ilalagay sa isa pang envelope at ipapasok sa ballot box. Ire-record din ito sa minutes. So, natapos na ang botohan. Ang susunod naman na dapat bantayan ay ang pagbilang ng mga boto at pag-transmit ng mga resulta. Sa pagbilang ng balota at pag-transmit ng resulta, ito ang kailangan mong tandaan. Pagkatapos ng botohan, uulitin ang proseso ng pag-verify gamit ang I-button security key ng BEI. Ilalapat ng BEI chairman ang kanyang I-button security key sa receptacle at lalabas ang "Please enter your PIN." Ipapasok ng chairman ang kanyang PIN at tatanggapin ng BCM. Sunod ay pupunta sa main menu ang BEI chairman. Pipindutin ang election at close voting option. Muling ipapasok ng BEI chairman ang kanyang security key. Susunod ay hihingi ng BCM ang kanyang digital signature.
Ipapasok ng poll clerk ang kanyang security key password at ilalapat muli ang I-button security key sa receptacle. Uulitin ang prosesong ito para sa BEI chairman. Hihingin sa kanya ang kanyang security key password at pag naipasok, lalabas sa screen ang "The signature has been added successfully." Otomatikong magpiprint ang BCM ng unang 8 kopya ng ER o election returns para sa national positions at 8 pang kopya para sa local positions. Makikita sa screen na sarado na ang BCM para sa botohan. Tandaan, ang pang-apat na kopya ng ER ay mapupunta sa iyo bilang PPCRB poll watcher. Karapatan mo bilang poll watcher ang makuha ang kopya na ito bago mag-transmit, alinsunod sa Article 7, Section 28 ng COMELEC General Instructions of 2016. Ito ay bibigay sa inyong PPCRV designated hub at ipapadala sa command center sa Maynila para sa manual audit. Ia-anunsyo ng chairman ng BEI ang mga boto para sa bawat kandidato at posisyon. Ia-announce naman ng poll clerk na ipapaskil ang isang kopya ng ER sa loob ng polling place para makita ng lahat. Ipapaskil ito, ngunit aalisin din matapos ang 48 hours para itago at gamiting reference kung kakailanganin. Pagkatapos mag-print ng ER, handa na ang BCM na mag-transmit ng election results. Ipaprompt nito ang mga BI na ilagay ang transmission device sa USB port. Otomatikong magtatransmit ng resulta ang BCM. Una, sa KBP Transparency Server. Tapos, sa Central Server ng COMELEC. At panghuli, sa MBOC o sa Municipal o City Board of Canvassers. Magpiprint ang BCM ng transmission report. Pagkatapos, ay tutuloy naman ito sa pagpiprint ng huling 22 kopya ng ER sa national at local levels. Tandaan, karapatan mong makuha bilang PPCRB poll watcher ang isa sa 22 kopya ng ER na ipiprint pagkatapos ng transmission. Ito ay ayon sa Article 7, Section 28 ng COMELEC General Instructions of 2016. Ito naman ang gagamitin sa local verification o audit ng iyong PPCRB parish o archdiocese. Babalik sa main menu ang BCM. Kukunin ng BEI ang transmission report at election returns at matapos ay i-check kung matagumpay na nai-transmit ang ER sa 3 destinasyon. Kung hindi nag-transmit ng maayos, kailangang mag-manual transmission. Mula sa main menu, pipiliin ng BEI ang election option at ang retransmit results. Lalabas sa screen ang 3 destinasyon. Pipiliin niya ang destinasyon kung saan hindi nakapag-transmit. Makikita sa screen ang transmitting results. Otomatikong magpiprint muli ng transmission report ang BCM. Ibe-verify kung naging matagumpay ang pagre-retransmit ng resulta. Pupunta sa main menu ang BEI at magpiprint na ng statistical report at audit log report. Ang mga na-print na transmission report, statistical report at audit report ay ilalagay sa loob ng envelope kung saan nakalagay din ang initialization report. Tandaan, kung sakaling hindi ma-print o ma-transmit ang ER at hindi maayos ng operator ang problema, tatawagin ng technical support personnel na naka-assign sa voting center para tumulong. Ire-record ang pangyayaring ito sa minutes hanggang walang pahintulot ang COMELEC, hindi maaring ihinto o ipagpaliban ang bilangan. Pagkatapos ma-print, isa-isang titiklupin ng BEI ang election returns, seselyuhan ng serialized paper seals at ilalagay sa tamang envelope. Seselyuhan ang mga envelope para maibigay sa kinaukulan. Pipirmahan din ito ng mga BEI at ng mga poll watchers bago ibigay sa nakalaang organisasyon. Sa hinaba-haba din daw ng botohan, sa pag-shutdown din ng machine matatapos ang lahat. Hindi pa tapos ang trabaho ninyong mga poll watchers dahil kailangan nyo ring bantayan ang pagsasara ng BCM. Ang pagsasara ng BCM, pagkatapos matransmit ang lahat ng ER at ma-print ang mga reports, otomatikong ibabalik ang BCM sa main menu. Pipindutin ang reports option at pipiliin ang statistical report sa election menu. Magpiprint ng statistical report ang BCM. Pagkatapos, ay babalik sa reports menu. Pipiliin ang print audit report at magpiprint ang complete audit log ng BCM.
Babalik ang BEI sa main menu at pipiliin ang election option. Makikita ang lock backup memory at right protecting data cannot be reversed. Do you want to continue? Yes or no? Pipiliin niya ang yes. Makikita sa screen ng BCM ang lock backup memory at locking external memory. Sunod ay makikita ang mensaheng locking external storage device at the backup SD card slot is locked. Please press the OK button to shut down system. Pipindutin ng BEI ang OK at magsha-shutdown na ang BCM. Kukunin ng BEI ang memory card sa slot A ng BCM. Isisilid sa envelope at seselyuhan. Ang backup memory card sa slot B ay maiiwan naman sa loob ng makina at mananatiling selyado. Oh, paano ba yan mga poll watchers? Let's review. Ano nga ba mga dapat tandaan bago ang araw ng halalan? Siguraduhing rehistrado ka bilang PPCRV poll watcher. Pumunta kayo sa inyong parokya o sa PPCRV National Office para dito. Sumama sa poll watchers training sa inyong parokya. Siguraduhing mayroon kang PPCRV poll watchers ID, appointment letter, poll watchers handbook at mga poll watching forms. Kabisaduhin ang mga importanteng contact numbers na maaring kailanganin tulad ng PPCRV hotline, local COMELEC at iba pa. Alamin ang operational procedures ng inyong local PPCRV unit. Alamin kung saang polling place ka naka-assign sa araw ng halalan. At alamin kung saang naroon ang PPCRV Voters Assistance Desk. I-report ang anumang pangyayari sa 52 PPCRV. Ang tawag mo tatanggapin agad sa PPCRV National Command Center Call Center. Ipadala ang mga video at litrato ninyo para mai-flash sa LED na nakadisplay sa command center ng PPCRV, kung saan makikita ito ng mga kasama natin sa media. Magbigay ng update sa sitwasyon sa lugar mo. Pwede kang mag-text or mag-Viber. Ibigay mo lang ang iyong pangalan, precinct assignment, parish at pangalan ng iyong parish coordinator. Kung kailangan ng video, maaari ka ring pandalan ng load ng command center para maipadala ito gamit ang Wi-Fi, MMS o Viber. Sa araw naman ng halalan, ito ang inyong mga dapat tandaan. Sa araw ng halalan, dapat dumating ng maaga sa voting center. Dala ang iyong mga gamit. Ang iyong COMELEC or PPCRV ID, ang poll watching handbook, ballpen at notebook, flashlight o kandila, lighter or posporo, calculator, at camera. Pwede ring gamitin ang camera ng inyong cellphone. Magdala din ng alcohol or acetone, pati na rin ng bulak. Maging mapagmasid. Tingnang mabuti kung tama at walang irregularidad ang proseso ng pag-operate ng BEI, pagbibigay ng balota sa botante, ang pagsubo ng mga balota sa VCM, at pag-handle ng voter's receipt. I-record sa pamamagitan ng inyong notebook or camera ang anumang irregularidad o pandarayang makikita alinsunod sa poll watcher's handbook. Siguraduhin mga otorisadong tao lamang ang maaaring lumapit within 15 meters sa polling place at hindi ang mga sumusunod. Mga miyembro or opisyal ng AFP at PNP, mga miyembro ng extra-legal police agencies katulad ng Special Forces, CAFGU, Barangay Tanod at security guards, at pati na rin ang mga barangay officials. Tiyaking makaboboto ang mga kwalipikadong botante at tama ang prosesong susundin. Sa bilangan na transmission ng election returns, dapat maging alerto at mapanuri din. Siguraduhing susundin ng BEI ang tamang paraan at pagtatransmit ng election returns. Kung sakaling may hindi nasunod sa proseso, i-record ito sa pamamagitan ng inyong notebook at camera. Siguraduhing mai-record ito sa minutes. At pagkatapos ng halalan, kailangan mong ifilapan at gawin ang poll watcher's report at ibigay ito sa school coordinator at sa Voters Assistance Desk. Kailangan ding ibigay sa Voters Assistance Desk ang mga kopya ng ER na tinanggap mo. Siguraduhin na ang lahat ng proseso pagkatapos ng halalan ay gagampanan ng BEI. Tiyaking magagawa ng BEI ang mga sumusunod. Mailagay sa ballot box sa mga selyadong envelopes kung saan nakalagay ang mga ER, minutes, ang kalahating pinilas na unused ballots, ang mga rejected ballots at ang voter's receipt receptacle.
Maisara at lagyan ng security seal ang ballot box. Ang takip nito ay saselyahan ng packaging tape at pipirmahan ng BEI at ng mga watchers. Mailagay ang SD card na kinuha sa slot A ng VCM sa nakatakdang envelope. At mai-turn over ito sa reception and custody group ng City o Municipal Board of Canvassers. Mai-turn over ang VCM sa logistics provider o sa election officer. Madala sa election officer ang EDCVL, ang PCVL, ang envelope na may minutes para sa COMELEC, ang envelope na pinaglagyan ng unused ballots, ang envelope na may initialization report, precinct audit log report, at precinct statistical report. Ang envelopes na may mga election returns para sa City o Municipal Board of Canvassers, Congress, Provincial or Regional Board of Canvassers, at ng COMELEC. At ang envelope na may main SD card. Dapat mo ring samahan ng BEI sa pag-deliver ng ballot box sa Office of the City or Municipal Treasurer. Kapag hindi salyado ang ballot box na na-deliver sa City o Municipal Treasurer, sesalyahan ito ng Treasurer. Ire-report ito kasama ang serial number ng plastic seal na ginamit sa COMELEC. Bilang poll watcher, walang kasing halaga ang papel na gagampanan mo ngayong halalan. Maging listo at mapanuri dahil alaga mo ang boto ng bayan. Sana nakatulong sa iyo ang step-by-step guide na ito. Good luck and happy poll watching!